Oh, mamen, sabi nga nila, mahirap daw tumira ng chicken pochero na masarap, mamen. Dyan lang kayo, alam nyo naman dito sa pahina natin, sa page natin, kung ano yung mahirap, gagawin nating mas madali pa sa easy, pero yung lasa hindi nagkakalayo, parehas na parehas, andyan lahat ng rekado niyan, mamen, pero mas pinasimple natin ang dali. Alam nyo naman ako, ayoko kayong nahihirapan, gusto ko, nasasarapan kayo, mamen, kaya naman, tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. O mamen, simulan natin ang istorya sa pagprito ng mga bagay-bagay na nandyan sa paligid nyo, mamen. Ayan, sinabay-sabay ko na nga yung saba, yung patatas, carrots. O bakit ko sinabay? Kasi mas maliit yung mga hiwa nung mas matigas, kamukha nung patatas. Mas maliit ang hiwa niya sa carrots. At yung patatas at carrots, mas maliit yung hiwa niya sa saba. O kumuha lang kayo ng tostador hanggang maluto at mag-isa na tayo, bawang, sibuyas at nilagyan ko yan ng longganisang incheck kung tawagin nila. Chorizo de Bilbao, de Macau, chorizo de Palenque, maglagay kang 2 piraso, kulangot ng inche kung tawagin ng iba, basta maglagay kang chorizo. Pag wala ka, longganisa ilagay mo, mamen, yung skinless o yung Ilocos style o yung lukban, masarap din yon. At gisahin mo na yung manok mo, mamen, mahigit 1 kilo ang nilagay ko dyan. Nung medyo nag-render na siya ng kanyang liquid, bago siya magmantika, isinibay ko na yung onting natin na tomato paste, mga 2 kutsara, talagang dapat nilalagay ka agad dyan kasi masyadong maasim yan or mataas ang acidity niya, kaya isama niyo sa gisa para mabawas-bawasan ang kaasiman mo sa katawan, mamen. Ayan, tingnan mo, ginisa ko ng matagal, sinangkutsa ko ng matagal hanggang magmantika talaga yung ating nokma, mamen. At pag nagmantika na yung nokma mo, mamen, sakto na yung gisa mo dyan, wala nang kalansa-lansa yan. Pwede ka na magdagdag ng tomato sauce, mamen, chicken powder which is optional, pwede rin chicken cube at kalahating kutsaritang asukal hanggang 1 kutsarita, to taste na lang. Kung ayaw mo maglagay, wala namang problema. Tapos pakuluan mo mga 5 to 10 minutes para siguradong lutong-luto yung ating manok, mamen. O ito, optional lang yan. Nagusto kasi medyo lasang turo-turo, mamen. Alam mo naman tayo, Pinoy, kaya mahilig sa Pinoy style, mamen. Pero kung ayaw mo maglagay ng ketchup, wala namang problema, pwede rin. Masarap pa rin yan. O, nung tinikman ko, okay na sa akin yung lasa. Nilagay ko na yung mga pinrito nating gulay-gulay, patatas, saba at carrots, mamen. Pero kung ayaw mo ng ganyang kasabaw, gusto mo masarsa lang, pakuluan mo pa siya ng matagal o bawasan mo yung criminal water na nilagay mo. O pagluto na sila lahat at timplado na, tsaka mo palang ilagay yung pork and beans, mamen, kasi malambot lang yan, ayaw naman natin madurog yan. Ngayon, sabi nung iba, ayaw nila na may pork and beans, huwag ka maglagay, pwede naman garbanzos. Pero ako, simula bata ako, hindi maglalasang putsero yan pag kulang yung mga rekadong nilagay ko, lalo na yung pork and beans at yung chorizo, mamen. O yan, pag goods na sa inyo yung lasa, yung lambot, yung sabaw, yung dami, ilagay nyo na yung mga gulay-gulay, yung mga dahon-dahon nyo. Napaka-healthy niyan. Yan ang isang masarap dito sa recipe na to, mamen. Sabay takpan mo, after 1 minute, na-steam na yung gulay mo, kaya onting halo na lang, sabay sigaw ng Rapsa! Mamen!